Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Findings mo yung doktor, ano po sabi niyo? Wala pa silang walang sinasabi yung doktor. Madami silang kinuha na dugo. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero nagsabi ng nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya, daw pabayaan na gano'n. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare pero at that point, hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So, sabi namin, suka siya ng suka tapos nag-collapse. Tapos, well, before siya sumuka, buti na lang nagbabantay si Nicole. Kinuha niya yung ballpen, tapos ginanya niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na ito. Ayoko na talaga. Tapos buti na lang, nandun si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka. Sorry. Sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tawagan ko para tumulong sa kanya kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos, so nag-collapse siya tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doctor na dumating. And then kinausap ng mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila. Nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos ano pong sabi ng police? Nakausap mo po yung PNP regarding dito sa incident? Wala pa, but we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa silbox po ba dapat dadalhin? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction? Pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa, namatay yung
yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maisip yung correction na Sir Bayon, your question. Ma'am, sa tingin nyo kanino po nanggagaling yung komanda? Hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang gagawin nyo pagkatapos po nung... Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange, paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then, he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Kanina,
nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? I-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon doon. Last 2 questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno. Sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita ko, sir. Nakita ko kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos, guys? Na, alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang convince sa kanila na payagan na po kayong nadala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3. 3 hours ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi ba sila nakikinig sa tao? Last question, Amor. Kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng grupos. Yes. Kukustunin niyo po ba yun? Naku. Sa tingin mo ba, pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat na nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit hindi ginagawa? Diba? Sorry, uy, pasensya na. Sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, purlon. Kinahanglan nato hindi. Anong tanong?
Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, o kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. Go ahead. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.